sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oy, 2x2, grabe kayo ha. Ayan, abay, iwanan ba naman ang commercial na 18 minutes ha? Oras, Bishop Efraim Fautagana, alas 8:19. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Magandang umaga bayan, magandang umaga Pilipinas. Abay, kumusta po kayo ha? Abay, nakakalula naman ang mga balita natin ngayon mga kaibigan. Abay, may impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Eto ha, ang dating Senador Bong Revilla. Abay, kusang sumuko naman sa Campo Crame kagabi ha, mga alas 9. At ito ay may kaugnayan sa pag-iisa kanya ng arrest warrant sa kasong plunder. Ayan, malversation of public funds. At ngayong umaga ay mukhang dadalhin sa Sandigan Bayan ang dating Senador Bong. At malaman din natin kung saan siya ilalagay. Sa Campo Crame ba uli? Pero sabi ni Edniel kanina under renovation daw po yung PNP Custodial Center. At marami po tayong issue ngayong tatalakayin mga kuyang mga ateng. Naku talaga ano ha? Ang dating DPWH Secretary Manny Bunoan abay kasama din sa kinasuhan ng plunder ng NBI. Ano kaya ang mangyayari kay Secretary Manny Bunoan? Ayan na. Makasama kayo si Senator Bong Revilla, ayan. At yung dalawang engineers, ayan. Sana ba ibinyahe itong si Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Direct ba sa City Jail ba sila dinala o sa Muntinlupa? Hindi pa pwede sa Munti, ayan. So anyway mga kaibigan, marami tayong ating tatalakayin ngayon. Aba, si Congressman Kiko Miao Barsaga ha, nag-issue na ng public apology kay business tycoon Enrique Razon. Damdaming Bayan. Pero sabi ka na ni Yusek Clara Castro, abay nakahanda ang Malacanang na sagutin ang impeachment complaint kung magpro-prosper ha. Dahil yung impeachment complaint po mahabigan ni dadaan pa sa Committee on Justice sa Kamara. Ayan, titignan kung ito ba'y sufficient in form and substance. Yung basihan kasi nung sino nga ba yung lawyer ha? Si Attorney De Jesus, ayan, kasama si Congressman Insay ng pusong akala ko pusong Pinoy, maswerte po Roland ha. Abay, sinasabi po na ang basihan niya ay culpable violation of the Constitution ng Pangulong Marcos. At meron pang kasamang ano ba yun? Malversation, ayan. At yung sinasabing
ano ba isang issue. Anyway, pag-usapan natin yan mamaya. At dumako muna tayo sa report ni Val Gonzales. Dahil ang mga taga-suporta naman ni dating Senador Bong Revilla, abay mula sa Cavite ay sumugod sa Sandigan Bayan. Ando na ba ang Senator Bong sa Sandigan Bayan na Val? Situationer mula kay Aris number 5. Val Gonzales, please come in. Val. Mayor, mula doon sa iba't ibang lugar, iba't ibang bayan dyan sa lalawigan ng Cavite ay sumugod dito sa harapan ng Sandigan Bayan, harapan ng tanggapan ng Sandigan Bayan dito sa Quezon City sa kaba ng Commonwealth Avenue. Itong mga taga-suporta, itong si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ito'y kasunod na rin ng anumang oras ay darating na dito sa tanggapan ng Sandigan Bayan itong si dating Senador Revilla para dun sa proseso ng return of warrant na inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division. Nasa gilid lamang itong grupong ito, Mayor, nasa gilid itong pinakaharapan ng tanggapan ng Sandigan Bayan dito sa kaba ng Commonwealth Avenue dito sa Quezon City, at lahat sila ay nagpapahayag ng suporta. Dala-dala yung kaninang mga banner, mga banderitas na nagpapahayag ng suporta dito kay dating Senador Revilla na any moment from now ay darating na dito sa Sandigan Bayan. Pakinggan lang natin, Mayor, itong mga nakausap nating mga taga-suporta ng dating Senador. RHTV nawala. Val. Ayan, yung mga yan hindi tahimik yung mga yan dahil nagpapahayag sila ng pagmamahal. Ako po si Annabel Baay, taga Cavite po. Narito po kami ngayon upang suportahan po namin ang aming mahal na Senador Bong Revilla. Siya po ay napakarami pong naitulong sa amin mula po sa mga financial, sa hospitalization po, burial, sa mga kalamidad po. Hindi po niya kami pinababayaan, kaya mahal na mahal po namin siya. Kaya kami po ay sumusuporta sa kanya, hindi po namin siya pababayaan. Lagi po kami nakasuporta sa kanila. Mahal na mahal po namin sila. Mahal na mahal po namin ang aming pong senador na si Bong Revilla po. Nandito po kami para po sumuporta sa kanya. Ang dahilan kung bakit kami nandito ay dahil ang mga Caviteño ay hindi naniniwala na nagkaroon ng kasalanan sa taong bayan si Senador Bong Revilla. Nandito po kami para po magbigay ng suporta, no? Kasi kami po mismo ng buong Cavite ay hindi po naniniwala sa paratang na ipiniratang nila sa aming mahal na Senador na Bong Revilla. Okay na po. Nandito po kami para sumuporta po kay Senator Bong dahil naniniwala po kami na wala po siyang kinalaman at kasalanan. Gaano karami yung mga supporters ni Senator Bong Revilla na nandyan, Val? Medyo marami-rami rin, Mayor. Sa tingin ko, hindi bababa sa 50. Hindi bababa sa 50 itong nandito ngayon sa pinaka mismo. Si Mayor Lani Mercado, wala ba dyan? Revilla? Hindi namin nakita, Mayor. Pero yung, kung meron mang miyembro ng kanyang pamilya, Mayor, ay malamang nandun sa Krami pa. Kasama yata kagabi, ano, ha? Oo, mukhang kasama kagabi. Itong si kanyang misis. Mayor ba ngayon o Congresswoman si Lani Mercado Revilla? Alam ko, Mayor yata. Mayor ngayon, Mayor okay. yata. Yun, puro, galing ng Rosario, Cavite, galing ng Imos, yung ilan doon sa mga nakausap natin na Mayor. Sa ngayon, Mayor, ako'y nandito na sa loob mismo nitong dito sa loob ng Sandigan Bayan, dito sa may pinaka back entrance, at dumarating na dito sa lugar itong mga sasakyan ng BJMP. Di ko lang may pasok dito sa ating Zoom para maipakita. Pero ito'y BJMP. Ang ibig sabihin, Mayor, ito yung mga akusado naman ng flood control project dyan sa Mimaropa dahil meron ding scheduled nakatakdang pagdinig ngayong umaga at ang isa doon sa iyaharap ng prosecution, Mayor, ng ombudsman prosecutor, ang government prosecutor dito sa 3rd Division ng Sandigan Bayan ay itong si DPWH Secretary
Vince Dizon sa iyong naka-schedule, Mayor. O nga pala, nandiyan si Secretary Vince Dizon, magte-testify yata sa issue rin ng flood control scandal, ano ha? Correct. Dun sa, final na kaso sa mga taga DPWH Mimaropa? Oo, yung ghost at manumalyang flood control project sa bayan ng Nauhan sa Oriental Mindoro. Ang amount involved doon ay 289.5 million pesos. Ngayon, Mayor, ay nakikita ko dito sa aking harapan, bumababa na itong dalawa doon sa siyam na mga opisyales ng DPWH sa Mimaropa, yung dalawang babae, Mayor, na dala-dala ng BJMP female dormitory, yung mga tauhan ng BJMP. I-focus mo nga yung video mo. Sino yung cameraman mo? Si Pogo King ba ang kasama mo? Ang kasama ko ay si St. Joseph Apostol, Mayor. Ayan, si St. Joseph. Ipa-focus mo nga yung video dun sa mga taga DPWH. Nandun siya sa may pinakaharapan, pero itong aking video, Mayor, ay yung makapasok. Ganun ba? Hindi makapasok. I-zoom mo. Try natin. Pumasok. Ito, pumasok na, Mayor. Yung video dahil itong si Ayan. Joseph Apostol, hindi ko maihirap yung... Ayan, okay ka na. Sige, i-zoom mo. Ayan. Wag yung mukha mo. Ayan. Ayan. Yung umaatras na yan, Mayor, yan yung sinakyan ng dalawa doon sa mga BJMP Mimaropa, yung mga opisyal ng BJMP Mimaropa na haharap ngayon sa pagdinig para doon sa kanilang nakapending na motion for bail, Mayor, dahil naghain ng motion para mabigyan sila ng karapatan na makapagpiyansa pansamantala habang dinidinig yung kaso. Kahapon, Mayor, nagkaroon din ng bail petition na hearing dito sa Sandigan na Bayan na 3rd Division. Itong siyam na ito na mga akusado mula dun sa Mimaropa DPWH at kabilang dun sa isa dun sa sumalang doon sa pagdinig ay galing dun sa Val, ang dami palang diringgin na ngayon, daming ganap sa Sandigan Bayan, ha? Ayan, si Senator Bong Revilla, pagkatapos yung mga taga DPWH ng sa Mimaropa at kasama pa si Secretary Vince Dizon. Sabay-sabay yan. Asaan ka na? Yan yung naka-schedule, Mayor. Okay, yan yung naka-schedule ngayon. Iba-ibang division yan, ano? Oo, Mayor. 3rd at 4th Division. Okay. Yung magkahiwalay na kaso, Mayor, yung malversation ay nasa 3rd Division, habang yung kasong graft naman ay nasa 4th Division ng Sandigan Bayan. Yun yung sitwasyon at yun yung pangyayari ngayon dito sa Sandigan Bayan ngayong araw na ito. Alas 8 o umaga, depende kung anong oras makakarating at umpisa ng Sandigan na Bayan 3rd Division yung pagdinig doon sa bail petition nitong siyam, habang dito naman sa harapan ng Sandigan Bayan ay ang inaantabayanan ay yung pagdating Val, itong mga taga DPWH sa BJMP ka mo yung nagdala. Saan ba sila nakulong ngayon? Nakulong ba sila? Nakakulong, Mayor. Saan? Sa dalawang piitan. Yung mga lalaki ay nasa New Quezon City Jail na nasa Payatas. Kung maalala mo, Mayor, ito yung matagal nang ipinakita ni Secretary John Vic Remulla na inihantang mga kulungan doon sa mga sangkot sa flood control project. Kaya't ang inaasahan na, Mayor, malamang at malamang itong si Senador Ramon Bong Revilla Jr. ay sa Payatas ilalagay din doon sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Ito ikukumit ng korte kapag naglabas na ng commitment order, Mayor. Okay, babalihan ka namin dyan, Val. Yes, Mayor. Mula rito sa bahagi ng Sandigan Bayan, ako si Val Gonzales, di sa Rachel na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Val Gonzales mula sa Sandigan Bayan. Good morning, Justice Gigi, ha? Abay, anong division ka ba? 3rd or 4th division?
Justice Hener Gito. Ayan, mabibigat itong mga kasong hahawakan po ninyo. Samantala, dumako tayo kay Giselle Ricafort, sina Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza at dalawang iba pa iharap ng NBI sa Sandigan Bayan din. Abay, busy ang mga taga Sandigan Bayan. Alamin natin ang report mula kay Aris number 15. Mula sa mula sa Senado, so sila ay dadalhin naman sa Sandigan Bayan. Kasama ba si Raymond Dadpaas dyan? Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Di ba ikinulong na kagabi itong si Bryce Hernandez at JP Mendoza sa City Jail ba sila dinala, Giselle? Giselle? Ba't wala kang signal, darling? Lakay? Ayan, go ahead, Giselle. Lakay. Oo. Lakay, doon inaresto sina Bryce Hernandez at JP Mendoza ng NBI. NBI. Yes, Lakay, habang gumugulong yung flood control hearing kahapon at dinala sila, Lakay, doon sa NBI detention facility sa loob ng Bureau of Correction. Nakatakda nga, Lakay, na iharap ng NBI sina dating DPWH Bulacan Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza sa Sandigan Bayan. Kasama rin sa ipepresenta ng Bureau sina dating DPWH Bulacan Engineer RJ Dumasig at Finance Section Chief Juanito Mendoza. Sabi sa DZRH News ni NBI spokesperson Palmer Malyari, posibleng bago magtanghali mamaya, dalhin yung mga nabanggit Sandigan para sa return of warrant. Maghihintayan niya yung Bureau ng commitment order kung saan ikukulong yung mga ito, pero hanggat wala pa, mananatili raw muna sila sa detention facility ng NBI sa Bureau of Correction. Inaresto ng NBI sina Hernandez, Mendoza, gayon din si Dumasig sa Senado kahapon habang gumugulong nga yung flood control hearing. Pero si Juanito Mendoza naman, inaresto daw, sabi ni Malyari, sa ibang lugar na kinukumpirma pa natin sa ahensya kung saan nakadetene sina Hernandez sa mataas na kapulungan simula noong 1 taon matapos ang contempt ng mga senador. Una rito, nag-issue ng arrest warrant ang 2nd Dibisyon ng Sandigan Bayan laban kina Hernandez sa kasong malversation kaugnay ng di umano 72.8 milyong piso na ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Mula dito sa tanggapan ng NBI sa Pasig City. Sino nga ba yung si Malyari tsaka si Malasig ba yung isa? Ba't ka nakasama dyan? Lakay, si dating DPWH Bulacan. DPWH din. RJ Dumasig, Lakay. Dumasig. So parehas ito, Lakay, ng opisina ni na dating Bulacan Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Taga first engineering office sila, Lakay, ng DPWH Bulacan. Itong si RJ Dumasig, Lakay, kung hindi tayo nagkakamali, kasama siya doon, Lakay, sa binansagan na BGC Boys. Okay. Yes, Lakay. Kahanay niya sila Mendoza, JP Mendoza at Bryce Hernandez. Kasama siya, Lakay, ni Mendoza at ni Hernandez na inaresto ng NBI kahapon sa loob ng Senado, Lakay. Okay, maraming salamat, Giselle. So, anong oras dadalhin sa Sandigan Bayan itong sina Bryce Hernandez at JP Mendoza? Itong 4, Lakay, kasama sina Bryce at JP, posible daw na bago magtanghali mamaya, sabi ng NBI spokesperson, Lakay. Okay, maraming salamat, Giselle. Mula dito sa tanggapan ng National Bureau of Investigation, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Good morning. NBI Director Lito Magno, busy na kayo sa NBI. Samantala, nasa ating linya na si Caloocan Congressman Egay Erice, ang House Minority Leader. Abay, alamin nga natin kung ano ang kanilang reaksyon dito sa unang impeachment complaint na ifinail laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Ito na yung sinasabi noong una na may magpa-file na impeachment laban kay Presidente. Congressman Egay, sir, magandang umaga po sa inyo, Congressman. Good morning, Lakay. Good morning sa mga nakikinig sa iyong program. Yes, sir. Kasama ka ba dito kay Attorney De Jesus? Ayan, magkasama ba kayo? Ikaw ba kasama dito sa nagplano na file na impeachment complaint ang Presidente?
Hindi ko po kilala yan. Ganun ba? Oo. Opo. So, kung hindi nyo kilala, ito ba'y, kasi may lumilitaw din na ito daw si Attorney De Jesus ay dating lawyer ni First Lady Lisa Marcos Araneta Marcos. So, hindi po siya lawyer ni First Lady. Ano po siya? Pero nung si First Lady po ay pinantaan ni Attorney Glenn Cho noong November 2024, okay, ay out of nowhere, nag-file po si Attorney De Jesus sa Supreme Court ng disbarment ni Attorney Glenn Cho. Sinasabi niya, para daw dahil hindi daw dapat gawin yun ng isang abogado. So, in effect, in defense of the First Lady. Tapos ngayon po, out of nowhere, nababasa niya raw sa social media yung mga accusation para nag-file naman siya ng impeachment laban naman sa asawa ni First Lady, Presidente Marcos. Kaya po kaduda-duda. Bakit? Kasi, ayan, bakit kayo nagdududa? Hindi ba kayo nakonsulta sa minority at naunahan pa kayo sa minority? Hindi na konsulta. Hindi naman kami kailangan konsultahin. Okay. Nakita ko po, nabasa ko yung complaint. Ito po very general. Okay. Tapos wala pang mga ebidensya. So, kumbaga sa basura yung complaint. Basura. Kumbaga sa ang aking kinakaba kasi pagkatapos ngayong Lunes, kahapon nung Lunes, nung sinampa niya, may 10 araw ang Secretary General na ito ay madala sa Committee on Rules. At pagkatapos yung Committee on Rules, may 3 araw para ito ay dalhin sa Committee on Justice. Okay. So pagka ito ay nagawa ng madalian, kung halimbawa ngayon, ay ilagay na sa Committee on Rules. Tapos sa Lunes, pag i-convene yung Committee on Rules. So, ibig sabihin, ma-refer sa Committee on Justice, wala nang ibang impeachment complaint na pwede sa Pangulo for 1 year. Kaya yan po yung kaba ko, baka masagkahan ng mga talagang pinag-aralan at kumpletong ang mga ebidensya. Ito po ay 15 pages, if I remember correctly. So, kasi po napaka-komplikado ng mga accusation. For example, kidnapping ni Presidente Duterte. Kailangan mo, ipakita mo na bakit, anong koneksyon sa kidnapping ni Presidente. Wala namang nakalagay nakatampang mga ebidensya ro. Pangalawa, yung tungkol dun sa pagbito ng mga items sa budget, wala naman po siya nakalagay. Hindi siya po na-explain mabuti. Hindi niya makabisado. Kasi po, pagka kabisado niya yan, yung tungkol dyan sa, he will need at least mga 50 pages para ma-explain lahat yung complicated na nangyari sa 23, 24 at 25 national budget. So sa nakikita niyong dahilan Congressman Egay para ma-preempt na ang genuine opposition na mag-file ng impeachment complaint? Yung Lozano incident na nag-file para ma-prevent yung na makapag-file ng maayos na complaint. Kasi pagka dumaan na sa Committee on Justice na yan, yan ba considered ng formally filed na impeachment complaint? Hindi. Pagka na-refer na sa Committee on Justice. So, kaya nga. Ang epekto nito ay kasi po, nung natandaan nyo, nung kay BP Sara, nung siya ay file, 6 na complaint yun, inihintay, di ba? Pero hindi ni-refer nga ng Secretary General. Sa Committee on Justice. Nagkaroon ng butas. Kaya na-declare ng Supreme Court na hindi tama, hindi naman proseso. Kaya po, maliwanag yung proseso, kailangan ay dumaan sa Committee on Justice. Kaya lang po, ito naman ang question dito, kung masagkaan yung ibang mas pinag-aralan na complaint. Sabi niyo basura yung impeachment complaint ni Attorney De Jesus. Ayan. Wala mang ebidensya. Hindi mo kayang patunayan na
na May culpable gawa violation, ang Pangulo na betrayal hindi, pa- na hindi maayos sa pamamagitan lang ng ganung mga general statement. Sa iyo sa oposisyon na may binabalak na impeachment complaint laban sa presidente. So paano yan? Magpa-file pa ba kayo o ano ang gagawin nyo, Congressman? Ako po, hindi po. Hindi Ako po, kayo. Ang aking posisyon, sabi ko nga, dadaan sa Committee on Justice. Gusto ko maging fair. Whether Okay. the President or the Vice President, kung ano yung lumabas na ebidensya, ay magdidesisyon po ako. Kung base doon sa ebidensya. Pero kung itong complaint na ito, sinisigurado ko, ang boto ko, dismiss na kagad ito. Ito ay basura. At pagka na-dismiss na yan, hindi na pwede mag-file ulit ng panibagong impeachment complaint laban sa presidente. 1 year po. Pero 1 year ban uli. Pero hindi na rin po pwede dahil kung 1 year, January, by next year, siguro pwede pa next year, pero masyado na malapit sa 2028 election. Congressman Egay, kayo ay nakawitnessan ng napakarami impeachment complaints sa Kamara. Ayan, pwede bang pagsabihin impeachment complaint sa presidente at vice-presidente? Wala pa. Kaya nga, ngayon lang naman ganun kagulo yung bansa natin Ngayon lang, dahil dito sa nangyari na pinakamalaking hold up sa kaban ng bayan. Pero ibig ko sabihin, pinapayagan ba ng batas na pwedeng pagsabayan impeachment complaint laban sa presidente at vice? Walang prohibition. Wala po, dahil wala naman talagang ibang recourse. Sino mang complainant laban sa Pangulo, sa pangalawang Pangulo, dahil sa ang pwede lang pinaireklamo ay sa pamamagitan ng impeachment. Okay. Congressman Egay, sir, maraming salamat sa iyong paliwanag. Thank you and good morning. Salamat. Mga kaibigan, Minority Leader, Congressman Egay Eriza ng Caloocan. Daming bayan. Babalikan po natin ilang pang mga report. Sandali lamang, Let Narciso mula sa Malacanang. Naku, kumusta ang Presidente Bonget ngayon, ha? Pero parang chill-chill lang, ha? Ayan. Standby Raymond at Paas. Ang dami rin nangyayari sa Senado. Standby man ang Milky Rigunan. At sa ating ninong ng bayan ni Standby Sherwin, abay nasa barangay Kalumpang, bayan ng Indang, Cavite. Alayo ninyo, ha? At ang ating word of the day, improbable. Ayan. Bakit improbable? Ang deportation ni Saldico? Ganun ba yan? Standby sa ating mga reports. Oras, Chief Justice Alex Jasmundo. Justice FCJ Rodil Salameda. Ha? Oras ganap na alas 8:46. Daming bayan. Ang oras Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:58 at good morning, Lakay. Naku, finally, nakapagsalita na ako. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos marahay na aga sa Induga Boss. Ba't ganyan ang tawa mo? Kasi Lakay, akala ko di na ako makakaupo sa dami ng commercial. Ayan na, kaya kami po ay humingi ng paumanhin sa ating mga taga-subaybay. Ayan na, ang hirap din mo pala na maging number one. Dinadagsa po ng ating mga advertisers. Maraming salamat po sa ating mga sponsors. Ayan, huwag po kayong magsasawa. Ayan. Yes. At saka, ganun talaga Lakay, lifeblood. Ayan, yan po ang lifeblood namin na advertisement, sabi nga ha. Commercial. So, sabi kasi nito Lakay, ayoko na makinig. Oo nga anong sabi ng manghuhula? Ang DCRS number 1 na mananatiling number 1 sa commercial. Ang bira naman kayo, ha? Daming bayan. Pero wag ka nang bumati at marami tayong mga balita ngayon. Oo nga Lakay, grabe. Banggitin ko lang yung banner headline ng Inquirer at Star ngayon. Ang ganda-ganda ng picture ni former Secretary Manny Bonoan at dating DPWH engineer Henry Alcantara. Ayan. Tapos ano ang kanilang banner headline Lakay? Ay sabing gano'n
lalagyan ko ba ng tokis? Ayan. Ikaw na. Ganun ba yan? Parang naghangitian sila eh. Sabi nga, parang sinasabi ni Engineer Alcantara, welcome back sir. Kumusta ka na? Ayan. Nag-shake hands sila kahapon eh. Oo nga. Ayan, nakita mo yung sa Inquirer na. Tsaka yung sinenda video nila kay Raymond. Sa GC natin lakay kahapon eh. Ganda ng posing nila. Ayan ang galing naman ng maniniyot ng Inquirer. Sino ba ang photographer Huli sa galing akto. ni Nino Jesus Urbeta. Ayan. Sila kay Raymond nakuna niya din yung kahapong eksena na yan, At saka si Ryan Baltimore ng Philippine Star. Ayan. Talagang alam mo lakay nakangiti. Nakangiti tas may paganon, may patapik. Pero kulang eh. Ayan. Anong kulang? Akala ko magyayakapan pa sila. Akala ko nga nagmano eh. Nagmano ba? Itanong natin kay Lakay Raymond kasi nakuna niya yung eksena na yan lakay eh. Nagmano ba si nung nilapitan ni Henry. Engineer Alcantara kay Secretary Manny Buloan? May binabanggit kahapon sila kay Raymond. I-confirm natin lakay. Sabi, umano po, Ninong. Ayan. I-confirm natin. Daming Pero anuman ang mangyari, ayan, eto na ba ang sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Hindi palagay ko. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Daming Bayan. Pero ang sabi naman ng dating Senador Bong Revilla, ayan, kaya daw siya kusang sumuko sa CIDG kahagabi sa Campo Crame. Ayan. Patutunan din niya na wala siyang kasalanan. Ayan. Tama naman lakay kasi 'di ba kapag nagtago ka, sign ng guilt 'yan. Yes, ayan. At yung mga ganyang senyales sa Sister L, may tinatawag ang mga abogado na mitigating circumstance. Mapapagaan yung kaso mo kesa katulad ni Atong Ang, Saldico na nagtatago. Ayan. Yun naman yung aggravating na tinatawag, lalong mapapabigat yung kanilang kaso. Ayan. Ang galing. Alam niyo po kasi sila kay, tinamad lang talaga to. Pero dapat abogado na to sila kay eh. Pero alam mo, Your Honor, improbable is the word of the day ngayon. Yes, dahil ang ating word of the day ay improbable or ibig sabihin, malabong mangyari in Tagalog. Sa Cebuano naman, dili malagmit dong. Hindi ko Dili malagmit dong. Sabi ko naman lakay, dai posible. Ba't walang Ilocano, ha? Ka na. Improbable. O kaya mayong imposible kasi di ba lakay may iba-ibang dialect sa dai or mayo. Sa amin sa Ilocos yan, Sister L, ang improbable. Adayo nga maaramid dayta. Adayo, ayan. Malayong mangyari. Malayong mangyari. Ayan. At narito na ang ninong ng bayan. Ano man ang mangyari, tuloy ang pamigyan ng aginaldo ng ating Santa Claus. Asan na ang Santa Claus ng bayan ni San Violet Narciso mula sa Malacanang? Ano ang sabi ng Pangulong Bonget sa impeachment complaint? Stand Violet. Asan na si Ninong Ang Sherwin? ninong ng bayan lakay ay nandyan sa Barangay Kalumpang, bayan ng Indang, Cavite para sa ating malakas promo. Diyan ba sa Kalumpang, Indang, Cavite? May mga cabaret din ba dyan? Ayan. Bakit sa dami nang itatanong mo, kabaret talaga? Kasi ang Kalumpang sa Marikina, Sister L. Maraming doon. Sikat na sikat sa cabaret nung araw yan. Oo. Lakay, di ba yung cabaret yung parang katulad, yung mga clubs? Ayan, yung mga may ticket ka bago mo maisa yung magandang babae. Ayan. May sumasayaw ba doon sa pole? Isasayaw. May nagpo-pole dancing ba doon? Wala. Diba? Ano yung... Sweet, tsaka very sweet ang sayaw doon, Sister L. Hindi, kasi napapanood ko yun sa movie. Yung lumang movie. Pero eto na lakay para sa ating Malakas promo kasama ang Pride Detergent, ang ninong ng bayan, Ninong Sherwin, Ninong! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH!
Ninong Sherwin, sino ang ating winner today? Ninong, nag-stretching pa yata, oh. Yes, Lakay at Sister L. Kapag gantong malamig dito sa... Bakit nakaganyan? Talagang... Ba't ka nakatalikod? Para ka umiihi, ah. Para ka nga nasa Green Revolution. Green na green ka, ha? Ano Ayan. ginagawa mo? Gantong malamig. Umiihi ka ba sa pader at sa poste? Bawal yan, ah. Para kang aso, itaas mo yung isang paa. Ayan. Tinitignan ko kasi, saka Sister L, itong puno ng indang. Indang tree. Ganun ba yun? Puno pala yung indang? Ayun, may bunga, oh. Oo, doon galing yung pangalan ng bayan ng Indang. Lakay Yun pala yun. Yan. Puno pala yung indang. Oo. Yan, Lakay. Indang Cavite. Oo. Mangilan-ngilan na lamang na puno ng indang na nakita natin dito sa Indang, Cavite. Dahil napaka-importante rin pala, Lakay, sa kasaysayan ng indang. Dahil lang dito sa bayan ng Indang sa Cavite, hinuli noong Abril noong 1897 itong si Andres Bonifacio. At ito yung naging dahilan sa paglilitis sa kanya sa Tejeros Convention, Lakay. O dito siya hinuli kasi Sa indang ba dinala? Akala ko sa Maragondon. Lakay, kasi nung panahon na inibitahan si Bonifacio para dumalo doon sa unang pagpupulong ng Tejero, Katipunan. nagkaroon ng parang nagkasaluwat na yung mga miyembro ng Katipunan at may mga grupo ng Magdalo na nagkaroon ng faction. nagkaroon ng faction at gustong humiwalay. Itong si Bonifacio, Lakay, nakita niya yung manner na tumakas papunta ng Morong, Rizal sa pagdaan niya dito sa Indang, Cavite para makalayo siya doon sa gitna nitong Cavite, yung Kawit, kung saan nandoon yung grupo naman ng Magdalo. So yung pagkakataon na yun, Lakay, may mga balita na nandito sa Indang si Bonifacio noong Abril noong 1887 din or 1897. 1897, Lakay. 1897. Na pinasunog di umano ni Bonifacio yung ilang barangay dito sa Indang. Kasama na daw di umano yung simbahan ng St. Gregory the Great. Yan yung nakikita ngayon sa screen na simbahan. Ganda. Ang Indang, Lakay. Yan 16th century na simbahan dito sa Indang, Cavite. At yun yung naging dahilan, Lakay, para ipahuli, ipa-aresto ni Aguinaldo si Bonifacio at iharap sa paglilitis ng dito nga sa Tejero Convention at ginawa yung naging hatol sa kanya na guilty doon sa kasong treason o pagtataksil sa bayan dahil nga doon sa di umano ginawa niya nga pagpapasunog sa mga barangay dito sa Indang. Maraming salamat na Gregorio Saide sa subject nating Philippine history. At sino ang mananalo ngayon? Kasama natin naman ang isa sa mga sinaunang tao sa Indang. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Trespassing ka. Hindi ka man lang nagsabing papasok ko, hindi ko kumatok. Oo. Ang pangalan niyo, Nanay? Erlinda Gatdula. Erlinda Gatdula. Wow, si Nanay. Ayun, tinan mo, Lakay. Ay, Ate Erlinda Gatdula. Ano po niyo si Attorney Magtanggol Gatdula? Hindi ko alam, pero taga-Indang yun, no? Alam, Batanggenyo yata si Brad, si Attorney Tanggol Gatdula. Ayan. Taga-Rian yan. Ganun po. Anyway, Ate Gatdula. Anong first name po ninyo, Ate? Ano? Nanay Erlinda? Erlinda Gatdula. Ayan. Nanay Erlinda. Ano po ang pinapahinggan nyo sa DCRH sa Nanay Erlinda? Di kayo. Aba! Matagal na po ba kayo nakikinig sa RH? At dahil nagtsatsaga po kayong manood sa amin kahit maraming commercial, Ate Erlinda, bibigyan ka na Aguinaldo ni Ninong Sherwin Alfaro. Sherwin! Ninong, bigyan mo na! Kaya Nanay Erlinda, dahil nakatune in ka sa DZRH, eto meron kang 1,000 pesos. Thank you very much. Ayan. Lakay, kanina, sinasabi ni Nanay Erlinda, matagal niya na daw napapakinggan na nagbibigay ng premyo sa programa mo. Ganun po ba? Ayan. Sinakain niya din, binibigay. Ichichirya. Pagkain. Gusto mo, yung legal. Galing kay Ninong Richard C. Bigyan ng chichirya si Ate. Ayan. Ito ba chichirya, Nanay? Nanay Erlinda, ito meron kang sweet corn snack
Ayan, masarap yan, sweet Food, corn. International Incorporated. Yan, galing kay Ninong Richard C. Ayan. Salamat. Natikman ko yun. Natingnan na. Nagkatotoo rin. Oo, at kapag nasagot mo pa yung ating word of the day, meron ka pang DZRH mini component kahit pa ang radyo mo ay napakalaki. Ano? Yung radyo niya. Asan yung radyo niya? Ayan, yung napakalaki ng radyo. Parang sinampal naman tayo ng kahirapan sa laki ng radyo. Wow, pang museum na yan. Ayan. Ang ganda naman ng... Matibay yan. Ang ganda naman ng hindi mini component yan. Yan ang tunay na component. Component na malaki. Oo. So anyway, Ate Erlinda Gatdula, dahil alam mo naman namin na pagkapupunto ka ng CR, di mo buhat-buhat yan. Oo, kaya baka mamaya di mo masubaybayan yung pinapahinggan nyo sa drama sa DCRH. Kaya bibigyan ka namin ng mini component, Ate Erlinda. Ano po ang ating word of the day, Nanay? Improbable. Improbable. Ninong ibigay mo na ang mini component. Ano ang ating word of the day? Meron ka DZRH mini component. At syempre dahil malapit pa ang Chinese New Year, meron kang Chinese New Year Medja Noche Basket mula sa DZRH. At ang pinakabago, pinakamalaki, pinakamabango, ang Private Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, Mami Erlinda. Kaya naman lahat ang labahan nyo, ubos na ubos. Diba yung mini component. Ano yun ito? Kuryente? Di-recharge yan. Opo. Ang battery po niyan... Talaga yung mini component ang ano? Ang battery po niyan, Motolite, ate. Ha? Ayan, para lalong tumatagal. Ayan. Ayan. Turuan mo Ninong Sherwin mag-operate mamaya si Nanay. Naku, na-amaze si Ate Erlinda. Ngayon lang nakita ng mini component. May market. May flashlight pa dyan. Binuksan na po ito. Yung volume yan, ito. Diyan dito yung power niya. Ayan na. Ayan, DZRH talaga. Kaya naman, Mami Erlinda, mamaya, yan ang gamitin nyo na para kahit nasa kayong lugar sa bahay, meron kayong radyo. Ayan. Ate Erlinda, hindi na po kailangan i-defrost yan. Ayan. Hindi po nagyayelo yan. Ready to listen na yan, parang RTR. Ninong Sherwin, yung mga grocery mo, di mo pa yata nakabot. Oo nga pala, grocery items. Yan yung ating Medja Noche Basket. At syempre, ang pinaka-importante yung ating merienda, ang sweet corn snack. Yan ang Legal International Food Incorporated. Okay, Ate Erlinda. Maraming salamat, Ate Erlinda. Ayan, ingat po kayo. Ingat po. Ayan. Stay healthy po. Ayan. Laki. Ang dayo na dinayo namin. Tignan mo, lib na lugar. Indang ka pa nakarating. Ang layo ng pinunta mo, Indang. Ang ganda ng bahay ni Nanay. Ang ganda ng paligid. Parang fresh na fresh. Parang sinaunang... Kaya nga painting nung sa simbahan yata ito. Ayan, Amor Solo painting pa yata yan. Ayan. Parang ginamit pa yata ito sa Katipunan. Ganun ba? Kung saan ka na nakakapasok. Okay nga rin, Ninong Sherwin. Maraming salamat. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH, baka kayo na susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo ay malakas na pala. Malakas mo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bat Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, meron na nga pang Medja Noche sa Chinese New Year. Ni Ate Erlinda Gatdula ng Indang Barangay Kalumpang, Indang Cavite. Standby sa ating mga reports at good morning. Commodore ka na ba, Noble Ruel Nicolas? Standby sa ating mga brethren, mga nobilities ng Katimugan Shrine Club. Abay, standby Noble President Autobot Randy Lau. Ayan. Nandito ba siya, Lakay? Yes, magdodonate sila ng wheelchairs. Nakita ko ang daming papakay, Lakay. At mga grocery items. Ayan. Alam mo, Lakay, nakakatuwa. Ang dami na namang matutulungan. Ay, sinabi mo. Standby mga nobles, mga kuya. At alamin mo natin ang report mula sa Malacanang Sister L. Ayan. Anong sabi ng presidente? Ayan.
Standby Raymond Dadpaas. Standby Edniel. Ayan. Dumating na ba si Senator Bong Revilla sa Sandigan Bayan? Standby Edniel Parosa. Malacanang muna tayo. Punta muna natin ang Malacanang. Nanindigang na ayon sa batas ang mga naging hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mandato bilang presidente. Detalye balita mo, RH14. Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Sister Lakay, iginiit ng palasyo na ginagampanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang tungkulin ng naaayon sa konstitusyon. Sinabi ito ni Palace Press Officer Curiel Castro sa harap ng inihaing reklamong impeachment laban sa Pangulo. Ayon kay Castro, bagamat hindi sila ang makapagsasabi kung matibay ang impeachment complaint, nanindigan itong malinaw ang naging trabaho ni Pangulong Marcos na naaayon sa umiiral na mga batas. Patungkol naman sa isa sa mga ground ng reklamo na di mo ni pag-kidnap sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ni Castro, ito ay case of first impression o wala pang nadedesisyonan sa ugnay ng ganitong kaso. Kabilang din sa mga idinahilan sa impeachment ang hindi pag-veto ng unprogrammed appropriations, budget insertions at kickbacks sa ghost projects na ayon sa palasyo ay matagal nang nasagot at naipaliwanag. Lakay? So dahil na-file na impeachment complaint ang presidente, ano schedule na ngayon? Siya ba'y lalabas o diyan muna sa Malacanang pag-isipan kung paano sasagutin ang impeachment complaint? Oo, wala pang in-advise na schedule para ngayong araw, Lakay. Wala siyang aktibidad sa labas ng palasyo. So malaman natin mamaya kung mayroon siyang meeting dito sa Malacanang. Pero sabi nga ng palasyo ay hindi magpapaabala ang Pangulo sa kanyang trabaho. So tuloy-tuloy lang siya sa kanyang mga aktibidad. Trabaho lang. Ayan. Lakay. Dapat lang. Hindi kailangan maparalyze ang gobyerno. Kailangan magtrabaho ang presidente. Yes. Lalo't malapit na matapos ang kanyang termino. Ayan. Kailangan ni double time. Kaya nga, Lakay, kahapon nung na-file nung na-submit yung impeachment complaint na yan, naka-out of town si Presidente dahil marami siyang mga aktibidad. Yun pa lang sa Antique, Lakay, masaya yung mga mangisda at magsasaka dahil maraming ibinigay na mga tulong doon, Lakay. Ay, oo. Ayan. At saka yung pasinayan ng airport, tuwan-tuwa yung mga taga Antique. Ayan, oo. Oo, Lakay. Bukod dun sa airport, Lakay, mayroong palay processing system na binisita doon ng Presidente at sabi nga makatutulong yan para mapalakas yung produksyon at ng dekalidad na produkto. Ayan, pati si Senator Loren Legarda dahil taga riyan tuwan-tuwa. Ayan. Lakay, kasama siya dun sa event kahapon dun sa airport. Hindi lang kasama si Congressman Leandro Leviste. Ayan, busy naman sa Batangas. Busy sa Cabral Files. Okay, so walang schedule ng presidente ngayon, Ms. Let? Walang in-advise pala abangan natin mamaya. Baka beauty rest muna siya ngayon. Kapag ganyan, Lakay, kapag hindi kasi siya, kapag wala siyang event sa labas, mayroon siyang mga private meeting. Private meeting. Okay, Rod. Maraming salamat, Ms. Let, mula sa Malacanang. Good morning, balik sa inyo, Lakay. Daming bayan. Samantala, dating Senador Bong Revilla na sumurrender kagabi sa PNP-CIDG, kasado na erap sa Sandigan Bayan ngayon. Anong oras sa Edniel? Andiyan na ba ang former Senator Bong? Aris number 52. Edniel Parosa, please come in. Lakay, kaiba sa unang impormasyon na hindi na required iharap sa Sandigan Bayan, isasama na sa anti-graft court sa Quezon City itong dating senador si Bong Revilla ngayong umaga. Ayon kay PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nakatakda itong return of warrant sa 3rd Division ng Sandigan Bayan ngayong umaga, pakalipas lamang itong pagharap sa media ni Interior Secretary John Vic Remulla na inaantay na natin dito sa National Headquarters. Kaugnay pa rin yan ng pagpaparesto ng anti-graft court kay Revilla dahil sa malversation of public funds sa Ghost Flood Control Project sa Pamdi, Bulacan. Dito, Lakay, sa paligid ng Krame, medyo extra yung security. Nakikita natin, nakaporma rito sa paligid ng CIDG compound, mga coaster na anytime ay maaaring magdala sa dating opisyal sa Sandigan Bayan. Pagdating doon, saka magkakaroon ng commitment, of course, kung saan siya mapupunta
yung kanyang kustodiya. Pero sabi ni Tuanyo sa DZRH News, lakay malamang inaasahan nilang mailalagak si Revilla dito sa Nuuk Quezon City Jail sa Payatas, kung saan dinadala yung mga sangkot sa flood control scandal. Under renovation itong custodial center lakay ng PNP, itong pinagdadalan sa mga high-profile personality nitong mga nakalipas sa taon. Kaya dito sa bakuran ng CIDG, nasilbihan ng warrant, naiproseso at nagpalipas ng umaga si Revilla. Pero lakay, alam mo, lumalabas doon sa mga initial na impormasyon na bago silbihan ng warrant ng CIDG si former senator, ay nagtungo mismo siya doon sa quarters ni PNP Chief, Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates dito sa kung tawagin ay White House sa Campo Crame bago iserve yung warrant. Yung detalye kung ano yung kanilang mga napag-usapan, kung mayroon ng mga request, ay malalaman natin in a while sapagkat few minutes from now ay haharap si Secretary John Vic Remulla sa mga tauhan ng media. Nakatakda silang maglabas lakay ng updates at ang pangako ay saka pa lamang dadali sa Sandigan Bayan pagtapos itong press briefing dito sa Campo Crame ngayong umagang ito. Hindi rin malinaw lakay kung ano pa yung mga lalamanin ng nasabing pulo balitaan at babalik tayo para doon sa mga susunod pang impormasyon. Sa ngayon ay yung paligid sa IDG, yung mga kalsada rito lakay hindi pinadaraanan sa mga motorista, kaiba doon sa mga normal na sitwasyon. At yung dating custodial center ay mukhang negative yan dahil under renovation sa mga oras na ito. Saan nag-overnight ang sa Pilipino? Edniel, saan nag-overnight ang Senator Bong Revilla? Sabi ni General Tuanyo Lakay, kasama niya ang kanyang may bayat mga kaanak, dito na nagpalipas sa umaga sa CIDG compound. CIDG. Dahil nga ginagawa yung custodial facility. At yun din yung dahilan kung bakit unusual yung road closures dito sa paligid ng CIDG. At nakikita natin Lakay ito, nakaubang na yung mga coaster na maaaring magdala sa kanya. Although wala pang mga tao, wala pang laman sa loob. Binabanggit ay press briefing muna bago dali sa Sandigan Bayan. Ayun, so nandiyan pa sila ha. So anytime dadali sa Sandigan Bayan ang Senator Bong Revilla. Okay nga Rod. Teka muna, ano ang latest kay Charlie Atong Ang? Doon sa dinami-dami ng mga tumatawag sa hotline nila may nag-positive na ba? Oo nga. Negative pa, wala pang nagpo-positibo lakay, pero ang binabanggit kahapon at least 17 texts at calls. Hindi lang pala calls lakay, pati pala text ay maaaring tanggapin ng hotline. At out of those 17 tips or information, nasa higit 10 na yung nakikita ng CIDG. Pero doon naman sa impormasyon na nakukuha ng PNP, hindi naman yung lahat lakay ay impormasyon kung saan nakita si Ginoong Charlie Atong pagtapos maglabas ng warrant. Yung iba doon lakay, bago pa maglabas ng warrant, ay mga impormasyon na hawak din ng o na ipapadala doon sa hotline. Kaya ngayon pahirapan, although lakay ang binabanggit kahapon ng CIDG ay mukhang within Luzon area pa rin yung kanilang nakakalap na impormasyon na hindi pa nakatatawid sa Visayas at Mindanao kung pagbabatayan nila ay yung mga natatanggap nila doon sa kanilang hotline. Malay natin, baka nagsasabong lang sa Roligon, sa Parañaque si Charlie Atong Ang. Kasi kahapon yung lumalabas sa detalye nga, Ednel, somewhere in Luzon lang talaga siya. Pero baka mamaya, yung nagsusumbong pala bata niya, tapos kunyari lang. Baka nagpapadermi. Diversionary tactics tignan pala yun. Tignan online sa Isabong, baka mamaya sumusultada pa doon. Tumatalpak pa. Masasubject yan sa criminal liability, Sister El, yung binabanggit mo yung mga intentional na magkakaroon ng misleading information. Pero yung 17 na yon lakay, so far so good. Lahat ay mga lehitimong mga impormasyon naman. At wala pa naman daw prank o misinformation na natatanggap ng CIDG. Okay nga Ruda, maraming salamat Edniel. Wala rito sa Campo Crame, balik sa inyo. Lakay at Sister El. Daming Bayan. Maraming salamat Edniel Parosa. Standby sa ating mga kuya, mga nobility sa Katimugan Shrine Club at mga noble sir ha. Abay kayo ay inimbitahan ng Intramuros sa Masonic Lodge sa kanilang public installation sa February 21 sa Grand Lodge. Nag-iimbita ang incoming Worshipful Master Kuyang Herbert Machenzo, Senior Warden Amador Andrada Barsa,
Junior Warden Arnold Gonzales. Aba, pati mga brethren sa Danilo Lim Masonic Lodge number 503. Ang kanilang public installation ay sa February 13, alas 3 ng hapon. Aba, antindi naman nila, ha? High Sheriff Randy Lau. Abay, gaganapin sa Soler Resort North, Quezon City. Aba, talaga naman ha? Bigatin. Ayan. Congrats sa incoming Worshipful Master Roderick Eric Ian Balasita, Senior Warden Kennedy Morales, Junior Warden Edilberto Nicanor, at ang kanilang guest of honor speaker, abay, Deputy Grand Master Right Worshipful Robert Joseph BBM Moran. Aba, talaga ha? At sinobol Adam Sim naman ha? Na maraming pinahirapan dito sa mga nobilities natin dito ngayon ha? Abay, tinatawagan ang kanyang mga kabat sa Xavier School batch 1971. Meron na kayong reunion sa inyong 55th anniversary sa New World Hotel, Makati City. Yan, panawagan mula kay Noble Adam Sim Card. At tayo po ay magbabalik. Daming bayan. Abay, ay teka muna. Ito nga palang katabi mo, High Sheriff Randy, ha? Birthday niya ngayon, si Sister L. Hindi ko naman birthday ngayon. Bukas pa. Bukas pa ba? Ayan. Kita mo Ayan, kinakalimutan mo birthday ko. Kakalimutan ko rin birthday mo. Ina-advance ko na nga. Ina-advance mo ba? Hindi mo ako tinimbrihan. Surprise nga Ayan. Dahil birthday po ni Sister L, ayan, bukas na bukas po ang kanyang tanggapan. Ayan. Pwede po kayo dumaan sa bintana at pintuan. Bukas palad ko po kayo tatanggapin. Kaya kita binabati, pinaparamdaman kita, wala ka man lang pa-breakfast Bukas na lakay. Hindi mo sinabi. Sana nagdala si Kuyang Randy Lau. Ayan, ayan. Happy birthday in advance, Sister L. Thank you, lakay. Sa ating VP for Sales, Jomay Paroko. Jomay. Edniel Parosa, birthday din. Sa 23 lakay si Edniel. Ayan. At saka si Engineer Paul Carmelo ng Iloilo City. Aba, binabati ni Kuyang Colonel June Arias. At get well soon kay Kuya Rudy Sia na nagpapagaling niya sa Makati Medical Center. Daming bayan. Standby sa ating mga reports. Standby Raymond at Paas. Ano ang latest sa Senado? Standby man ang Milky Rigunan. Abay, ano ang mangyari sa impeachment laban kay Pangulong BBM? Abay, sabi ni Congressman Ege Erice, basura daw. Ala daw mga ebidensya at siguradong itatapon sa basura. Ayan. Daming bayan. Pero alam po niyo mga kuyang mga ateng, ha? Ayan, sa loob ng ilang dekada, ayan, lang tayong mga nagkakaedad, Commodore Ruel Nicolas, ayan. Commander ba? Akala ko Commodore ka na, ayan. Ang bihira, ang tagal naman ng promotion, ayan. Alam mo, Commander Ruel Nicolas, ha? Sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita na inyong Noble, lakay, patunay ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Kahit medyo sinisipod-sipod pa sa bidsad, ha? Malaking tulong sa akin na N Plus Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito para sa mga mekaniko ng Autobot, ha? Abay, kaya ito ay yung lakay ay aktibo pa sa pagtatrabaho at nakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. At full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Kaya mga kuya at mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, ha? Dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Ito ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Nakot, High Sheriff Randy Lau. Ayan, binabati ka rin ng mga taga Toyota Alamang. Ayan. Samantala, oras natin, Sister L. It's 9:29. Ang oras ay hatid sa inyo ng
tanggapin ang iyong mga regalong wheelchair at mga grocery items, Sister L. Ayan. Ito para sa Operation Tulong. Yes, oo. Courtesy ng ating mga kuyang nobility sa Katimugan na Shrine Club. Of course, sa pangunan ng ating President, High Sheriff Randy Ronald Autobot Lau. Ayan. Pinalitan na sa PSA. May Autobot na. Oo, may Autobot na ngayon, ha? At of course, ang ating mga nobilities at siyempre, ang ating immediate past president, ayan, Ronald Yulo. Ayan, ang incoming governor ng Rotary Club. Ayan, president lang muna. Ayan, hindi muna. Alamin muna natin ang mga reports bago natin ipakilala natin mga nagagandang lalaking bisita natin, Sister L. Abay, alamin mo natin ang latest mula sa Senado. Abay, ang Cabral Files bigong mailahad kahapon sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya lang, Raymond, kung nakapinig ka kanina, nilahad na ni Congressman Leandro Leviste sa 2x2, kinato niya at saka Jerry Baha. Aris number 28, Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor, ang kaibhan ng mga ganyang klase ng paglalahad ay hindi official record. Yun lang. Yun ang nagiging problema sa mga ganitong pagkakataon hinggil sa usapin ng Cabral Files. Dahil kahapon, Mayor, ay pahapyaw lamang na napag-usapan yan sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa kabila ng mga paunang impormasyon na may pasabog na laman na ito sa nasabing hearing. Ito yung Cabral Files ay listahan ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral ng Department of Public Works and Highways kung saan naglalaman ng mga sinasabing mga allocables ng mga congressmen at mga senador. Tinangka itong ipresenta ni Congressman Leandro Leviste, ngunit kinwestiyon ang paraan kung papaano napapunta sa kanya at kung authenticated ang laman nito. Ganun pa man ay nabigyan pa rin ito ng pagkakataon na ilahad yung summary ng Cabral Files na may kabuang 720 billion pesos. Pakinggan natin sa hearing ni Congressman Leandro Leviste. I have here a printout of the list of over 17,000 projects, and they are actually divided into 12 major tags. Mr. Chair, it would be worth reading the major tags. There is a allocable of 401.3 billion, BINI 10 of 6 billion, BIP on top of 33.4 billion, SENTI 2025 of 100 billion, F1 of 10 billion, N1 Prio 1 of 20 billion, non-allocable of 61.5 billion, OPES-SAP of 8 billion, OT2 of 21.27 billion, SANDI of 14 billion, Senators of 20.5 billion, and SMB/others of 25.6 billion. Hindi naman komportable si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa napag-usapan ang Cabral Files na hawak ni Congressman Leviste. Git ng dating kalihim, mas mabuti sana na ginawang official ni Congressman Leviste ang pagkuha niya ng mga records. Kumuha sana siya ng authority mula sa Kamara patungo sa DPWH upang official ang mga records na pinag-uusapan. Narito naman ng halatang pikon na si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Would it have been better actually if the House of Representatives authorized actually the good congressman to officially request for this kind of information or data from the executive branch? So that everything would have been not official. You see, if we are talking of things that have not been made official actually at all, no? If there were conversations, authorization from the Secretary, Secretary Dizon and Yusek Cabral, these are informal arrangements to him, and I don't know what would have been the motive actually behind actually getting all this information from the Department of Public Works and Highways, which is a different agency to the legislative branch. Si dating
Acting Secretary Manny Bunoan. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond Advance mula sa Senado, at dumako tayo sa Kamara, Miss Sister L, birthday girl. Ang Kamara naman tiniyak na dadaan sa due process ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister L at Lakaya Akson ang Kamara base sa isinasaad ng saligang batas, guidelines ng Supreme Court at sa rules ng Kamara sinampang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores, Vice Chair ng House Committee on Justice, itatrato ng Kamara ang reklamo sa ilalim ng existing procedures habang hinihintay ang final resolution ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ng Kamara sa impeachment proceedings. Sabi ni Flores, hindi batayan kung magiging pabor ba o hindi kay Pangulong Marcos ang desisyon ng House Justice Committee kahit pa ang mga miyembro nito ay kaalyado ng administrasyon. Paliwanag ni Flores, makapagbabago sa desisyon ng mga miyembro ay ang bigat na mga alegasyon bukod sa perception ng publiko. Narito si Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores, Vice Chair ng House Committee on Justice. It would really depend on what grounds were stated in the impeachment complaint and what evidence they can present to show that there is parang sufficiency in substance na there is an impeachable offense that has been committed and it is supported also by some form of evidence. Because these things can also change the mind of members of the House, even if they are aligned with the President right now. Because these things can change. Lalo na pag public opinion is also favorable to it. Aminado rin si Flores na sa kasalukuyang political landscape sa Kamara nananatili ang supermajority mula sa iba't ibang political parties na sumusuporta kay Pangulong Marcos. Una rito tiniyak ni Batangas Representative Jervil Luistro, ang chairperson ng House Committee on Justice, tiwala siya sa kakayahan ng mga miyembro ng komite para pagsabayin ang pagtalakay sa impeachment complaint laban sa Pangulo at sa nakataring pagsasampa ng impeachment laban naman kay Vice President Sara Duterte. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan, at balikan natin ang Sandigan Bayan na Sister L. Si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon nandiyan na sa Sandigan Bayan para tumistigo sa 289.5 million pesos na flood control project anomaly dyan naman sa may Nauhan Oriental, Mindoro. RH5, Val Gonzalez. Val. Dahil sa maagang dumating dito sa Sandigan Bayan itong si DPWH Secretary Vince Dizon ay halos patapos na siyang sumalang dito sa witness stand ng Sandigan Bayan na 3rd Division. Ito'y bilang testigo ng prosecution sa kasong isinampal laban kay dating Bicol Party List Representative Saltico at iba pang matataas na opisyales ng DPWH Mimaropa. Pero dun sa ambos interview ng media kanina, Sister El at Mayor, sinabi nitong si Secretary Dizon na handang panig ng gobyerno sa pagdinig at kumpiyansa siya dun sa malalakas na kanilang mga ebidensya. Aniya, magsasabi lamang siya ng katotohanan sa harap ng korte at handang sagutin ang tanong ng depensa. Nitong si Dizon, malaki ang pananagutan ng lahat ng mga sangkot sa manuwalyang proyekto. Yung pagsalang sa kanya dito sa witness stand ay nasa mahigit 40 minutos na, 30 hanggang 40 minutos na sumasalang sa witness stand itong si Secretary Vince Dizon. Pakinggan natin yung ambos interview ng media kanina nang siya ay pumasok dito sa Sandigan Bayan. Nandito ako para pinapagtistigo ako ng ating ombudsman sa trial ni former Congressman Zaldico at ng iba pang mga opisyales tungkol dun sa project ng flood control sa Oriental Mindoro. So, yun ang gagawin natin ngayon. Tingnan natin kung anong mga tatanong gagawin ng mga abogado ni Zaldico, pero ang masasabi ko lang, matibay ang ebidensya natin dito at sasabihin na natin yung totoo. Ito naman sa labas, Mayor, dahil ako nandito sa may pinakapirata
itong Sandigan Bayan dito sa ikatlong palapag. Nakikita ko na handang-handa na rin itong puwersa ng Philippine National Police, particular ng Quezon City Police District, doon sa pagdating naman ng isa doon sa arestado pang sangkot o isinasangkot sa manumalyang flood control project na si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Hindi ko na nakikita mula rito sa aking kinatatayuan yung mga taga-suporta niya kanina na pumalandra dito sa pinaka-harapan mismo ng Sandigan Bayan sa mismong pinaka-entrada at sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Sitwasyon mula rito sa Sandigan Bayan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Akala ko naman si Secretary Vince Dizon na magpapagawa ng flood control project sa Sandigan Bayan. Titistigo pala siya, Lakay. Ayan, titistigo. Daming Bayan. Babalikan po natin lang pang mga reports at siyempre mamaya tanggapin natin Sister El ang donation ng mga nobilities, mga kuyang natin sa Katimugan na Shrine Club. Ayan, at sabi nga pala ni Oriental Guide Very Worshipful Vladimir Putin Pilaes Momo. Ayan, nagpapabot ng pasalamat sa suporta ng Katimugan Shrine Club sa katatapos nating General Assembly at election. High Sheriff Randy Lau. Ayan. Babalikan po natin mga bigan at mamaya tatanggapin natin asan si Operation Tulong, Wonder Woman. Si Miss May, sige Miss mamaya. May, tawagin mo nga si Jerry, pakicheck nga si Wonder Woman kung nandiyan si Wonder na. Woman, si May Binauhan kung nandiyan na para tanggapin ang donation ng mga brethren natin sa Katimugan Shrine Club. Kami po ay magbabalik sa ating palatuntunang Daming Bayan. Pero akan attendance natin kuyang, ayan, ay banggitin na natin itong mga kuya natin, itong mga bisita natin, of course, sa pangunan nating High Sheriff, President ng Katimugan Shrine Club, na walang sawa sa pagbibigay ng donasyon. Of course, ang President Randy Ronald Otobot Lau. Ayan, akala ko magpaparaffle ng ng mga 4x4 na mga sakyan. Ayan. Naka-set up na, Lakay. Mahal, medyo mahal 'yon. Yung Toyota Race mo, pwede natin pa-set up sa sa Otobot Sister L. Of course, ang ating past president, ayan, Ronald Yulo, ang incoming president ng Rotary Club, future governor. Ayan, of course, ang ating DDGM, Very Worshipful Jan Salazar. Ayan, nasan si Kuya Jan Salazar? Ayan, nandun sa sulok. Ayan. Mamaya, makikita yun sa camera mamaya. At si Kuya Joey Pereda. Ayan, si Kuya Joey, bagong gupit. Ayan. Bagong shampoo. Bagong shampoo. Ayan. At si Kuya, akala ko komodo na, commander pala, Ruel Nicolas ng Philippine Navy. Ayan. Tired na raw. Ayan. Retired but not tired. Ayan. Of course, si Kuyang Randy Ferraren. Ayan. Asan si Kuyang Randy? Ayan. At si Kuyang RJ Abad. Ayan. Kuyang RJ. Ayan. Ayan, mamaya bibigyan ka ng suka niya na Sister L. Ayan. Mas maasim pa sa sa Dato Putim. Ayan. Nagbanggit ka pa ng brand, Kaya nga Putim. Ayan. Si Kuyang Vin Grabador. Ayan, Kuyang Vin. Ayan. At si Kuyang Tristan J. Reyes. At si Kuyang Bobby Lubag. Ayan. Noble Sir. Ayan. Babalikan po natin sila dahil hindi po natin sila pwedeng tanggihan. Dahil sila po ay magdodonate ng wheelchair at mga grocery items. At pagka nagalit ang president ng Katimugan Shrine Club, baka mag-donate pa ito ng 4x4 na sakyan pang service ng DZRH Operation Tulong. Oo nga, para kayang-kaya lumusong sa bahala. Kaya sinabi mo pa, yung mga relief operations natin sa mga baha at mga lindol. Di ba, nung nakaraan di tayo makatawid kasi baha. Kaya-kaya ni Kuyang Randy Ronald Otobot Lau yan. Daming Bayan. Babalikan po natin sila, makalipas lamang po ang ilang mga magagandang paalala. Oras, Israel. It's 9:50. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng MX3.
Oh, mga nobles. Sing the blowing bubbles. Yan ang team song namin, Sister El, sa ano yan. Sa Mabuhay Shriners. Kinakanta nyo yan, di ba? Forever blowing bubbles. At dito tayo papaligoy-ligoy. Ayan, pakilala natin ang president ng Katimugan Shrine Club, si Noble President Randy Ronald Otobot Lau. Good morning, Hi Sharif. Magandang umaga, Noble Sir. And salamat po sa pagpaunlak sa amin dito. Ayan, siyempre talagang tatanggapin namin dahil sandamakmak ang yung donasyon sa Operation Oo nga, Tulong. nagulat nga ako kanina umaga. Ang dami lakay. Ayan, akala mo Pasko ulit, ha? Oo, sabi ko, bakit dinadala niyo sa opisina nila kaya? Yan pala sa Operation Tulong, sa Operation Tulong yan. At siyempre, ang past president, ayan, si ang future governor ng Rotary Club, Kuyang Ronald Yulo. Ayan, good morning, Good Nobs. morning, past president Kuyang Deo, sir. And good morning, Miss El. Ayan, at siyempre, ang retired commander ng Philippine Navy, si Kuyang Ruel Nicolas. Ayan, good morning, Noble Sir. Magandang umaga sa iyo, Kuya Idol. Ayan. Sister El. Good morning po. At si Kuyang Tristan J. Reyes. Ayan, good morning, Kuyang. Good morning po, Noble Sir. Ayan, Lausi. Ayan. At ito ayan si Mr. Suka. Ayan. Ay, katabi ko. Ayan, si Kuyang Randy Ferraren. Ayan, good morning. Bagong gupit pala. Ayan. Mamaya pa yung katabi ko. Ayan, si Kuyang Randy Ferraren. Ayan. On my right. Ayan, good morning, Kayang. Noble Sir. Ayan. Magandang umaga po. Ayan, At siyempre ang ating Mr. Suka, ayan, Kuya RJ, ayan, ng Kuya RJ's homemade spice vinegar. Yes, spice Masarap vinegar. na, may asim pa. Shake well before use. Ba? Lakay pa, sakto-sakto to sa mga mahilig sa spice. Good morning, Kuya RJ. Ayan, bumati ka muna. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, pero hindi naman mukhasim ito eh. Ayan, pogi yan. May asim pa po. May asim pa. Ayan. At si Kuyang Bobby Lubang. Good morning, Kuyang Bobby. Good morning po, Noble Sir. How are you? Miss El, glad to meet you po. Ayan, very fine, thank you. Ayan. Very fine, thank you. Ayan, at siyempre, ayan, mahihain nating DDGM. Ayan, si Jan Salazar. Good morning, Noble Sir. Ayan, balikan natin ang presidente ng Katimugan Shrine Club, Sister Ella. Ayan, Noble Ronald Lau. Ayan, ilang 4x4 ba ay dudunit mo sa DCRS Operation Tulong? Yung 4x4s ginagawa pa pero parating na rin. Pero sa ngayon, sa patuloy na with our continuous partnership with DZRH, marami tayong nagawang bloodletting. Ayan. But today we have brought 100 grocery bags and 10 wheelchairs para po mas malayo maabot ng yung pagtutulungan ng Katimugan Shrine Club at ang Operation Tulong ng DZRH. Balita ko, Noble Press, yung mga wheelchair, pinaano mo pa, pinamag-wheels mo pa yata. Nakalip po yun, tsaka naka-wheelset. Magulat ka, nag-wheelchair na sa kalsada na. Ayan, para pwede sa EDSA yan. Ayan, pwede sa baha. Ayan. Pwede sa baha, tsaka pwede sa medyo mga bumpy roads. Ayan, Noble Sirs, our mission in Shriners International, which is, alam niyo naman po, kayo po ay dating presidente namin, pero para sa ating tagapakinig at tagapanood, in alignment with Shriner Internationals and Mabuhay Shriners under of course, the Grand Lodge of the Philippines, we are in our mission to continuously bring help sa mga nangangailangan, lalong-lalo na po sa mga burn and crippled. Baka meron pong nangangailangan, matulungan natin. Pwede po nila tayong tawagan o i-contact us directly. Bigay ko na lang din po yung number, 0917-568-2825. 0917-568-2825. Ayan. Yes, para po mas paabot ng tulong natin. Ayan. At pagka maganda ang gising ni Noble Press Ronald Lau, tayo ng 4x4. May kasama mga 4x4 yan. Ayan. Ang dami na papahamak sa'yo eh. Hindi, pero Noble Sir, pag may kailangan po ang DZRH na tulong, lalo na sa mga
malalayong lugar. Aha. Otabot Off-Road is very much Aba, willing to extend our galing. Sir, aside po dun sa number na nabanggit mo, you have Facebook page po ba that our listeners and viewers can reach out para po sa mga inquiries, sa mga gusto pong humingi ng tulong sa inyo? Pwede po sa Katimugan Shrine Club sa Facebook page. Okay. Ayan, at lahat po ng mga mason na kapitbahay ninyo, kakilala po ninyo, alam na po nila yan. So inuulit po natin sa ngalan po ng Mabuhay Shriners, sa po nating mga illustrious potentate, Congressman Secretary Dong Mendoza, ang ating incoming si Shamsuddin. Ayan, Noble Illustrious Potentate Hussein Shamsuddin. At ayan, ating Oriental Guide, ayan si ating Vladimir Putin Pilaes Momo. Ayan, pari magbigay ng flood control project. Maayos na flood control project. Oo nga, Lakay. Hindi ko naman sinabing ghost, hindi ko rin sinabing substandard. Pero inulit po natin mahabigan na, ayan, na-witness mo na Sister L. Yes. Marami tayong mga nagpupunta rito na dala na ang mga Shriners, mga mason. Tama, Lakay. Ang Mabuhay Shriners po, ang advocacy namin dito ay tumulong po sa mga burned and crippled children. Ayan. Yung mga deform po ang mga paa. Ayan. O kaya buto. Ha? Ayan. Tinutulungan po ng Shriners Club yan. At yung mga nasusunog ng mga bata, 18 years old pababa. At yung mga may bingot. Yung may bingot. Ayan. Oo. At hindi lang yan Nobel Prize, di ba? Pinapadala natin sa, alam po yung mahabigan ni karamihan ng mga Shriners dito. Itong mga kaharap ko rito, mga milyonaryo ang mga ito, ha? Kaya mamanuhan ko pala isa-isa to. Paano ka, ha? Medyo malaki-laki makukuha ko today, ha? Kung mag-donate sila sa Mabuhay Shriners, na pinapadala sa ibang bansa, di ba may dumaan sa Amerika, dito sa US, ayan. Yung Imperial Office natin, Noble Sir, di ba, sabi ni Noble Illustrious Potentate Dong Mendoza, sobra-sobra na ang donasyon natin sa Amerika, kaya kailangan makapagpadala tayo ng pasyente sa Amerika. Ayan. Sobra-sobra na. Actually, Noble Sir, nung October, nadaanan din natin yung Shriners Hospital natin sa Hawaii. Nakakatuwa at marami tayong natutulungan. Totoo yan. Yung lahat ng pinaghihirapan ng mga kasama nating nobles, nakikita natin na itutulong talaga. Ayan, nung nagpunta rin ako sa Paway, ayan. Paway? Paway. Iba Ilocos. Ayan, sa Paway, Hawaii. Di ba nag-Hawaii ka? Ayan, last year. Ayan, the other year pala. Ayan, yung pasyente ng Batangas ba o Balisong Shrine Club? Oo, yung bata. Yung bata. Balisong, yes. Dinala po mga kaibigan, libre po yan, ha, walang gastos. Dinala po sa Hawaii at doon po ginamot. Ayan. At yung nagba-basketball na ba yung isa? Yung batang isang tinulungan natin na ni-refer ng isang listener natin na yung nagtitinda ng yung vendor sa sa San Pedro Laguna. Dati po di makapasok sa school dahil tumigil sa pag-aaral. Dahil parating binuburi dahil deform yung kanyang paa. Ayun, tinulungan po ng Mabuhay Shriners, libre po yan, walang bayad. Ngayon nagbabasketball na. Ayan, nakabalik na sa school. So, yan lamang po ang advocacy ng Mabuhay Shriners. Kaya yung mga listeners po natin, kung may mga kapitbahay po kayo, kakilala, kamag-anak, na meron po mga ganyang kapansanan, idulog po ninyo dito sa amin, sa DZRH, sa mga Shriners o kaya ay sa mga members ng Freemasonry. Pero si Kuyang RJ, ayan, bago daw natin sila iwanan, ipropromote yata yung suka niya. Ayan, isang truck na dala eh. Alam mo, bumubulo nga kanina eh. Ganun ba? Ayan. Gusto niya yung suka. Joke lang. Gumawa ng kwenta eh. Nagsulat agad. Ayan, buy one, take one ba to? Noble Sir? Ayan. Ayan. Ganun ba? Gusto ko yung kanyang tagline eh. Masarap na may asim. Ayan, diba? Ato na si Wonder Woman, Miss May Binohan, alika nga rito. Ayan, Diyan na ating Wonder Woman. Mamaya, Miss May, ito po, ayan, dito ka May, ayan, pasalamat ka sa sa mga members natin ng Mabuhay Shriners dahil sila ay magdo-donate ng
100 wheelchair. Ayan. Sandaang grocery bags and 10 sandaang grocery. grocery. Pero may kasunod pa po yan. Ayun pala. May wheelchairs pero Ayan. yung grocery yung 100. Ganun ba? Ayan. Nadagdagan pala ng 0 yung 10. Ayan. Maraming salamat po ulit. Ang dami nating mga natutulungan sa pamamagitan po ninyo. Lalo na yung mga bata. Ano po. Thank you, ma'am. Thank you. Kuyang, salamat. And singit ko na lang, ma'am, baka sa first week po, align lang namin another bloodletting po bago ako bumaba as worshipful master. Naku, tama-tama, Noble Press, dahil kinakapos kami ng dugo ngayon, May, di ba? Oo. Kailangan ng dugo. Kailangan natin ng dugo, ayan. At libre yan, Lakay. At saka, lalo yung dugo nyo, Noble Randy, ha? Ronald Yulo. Royal blood yung kayo. Lalo na po ito. Mahal bawat patak niya. Mahirap hanapin ng mga yan. Ayan, so, standby lang kayo. Ayan. Maraming salamat. Nakita ko po yung mga regalo niyo doon sa labas. Ayan, di ba? Umaapaw, ha? Abot ang Garroas Boulevard. Wala ng pila, boss. Balik ko ng bandiya pa. Ganyan mga Shriners pagka tumulong sa kawang gawa, ayan talaga namang all out ang support nila. Ayan. They share their blessings. Ayan, di ba? Yes. Kaya ang blessing nitong si Noble Press hanggang Middle East na ha? Yung Autobot nakarating na ng Qatar, aabot pa ng Saudi Arabia. Ayan. Expansion na aabot pa ng Ukraine yan, tsaka Venezuela. Ayan. Aabot ng Ukraine. Russia Lakay sa susunod. Thank you po. Ayan, thank you. Ayan, Noble Press Randy Ronald Autobot Lauser. Baka may message ka pa panghuli sa ating mga listeners at mga brethren, mga nobilities. Yun, muli nagpapasalamat kami sa lahat ng tumulong at saka sa lahat ng nobles na kasama ko ngayon. And of course, ako rin po ay worshipful master ngayon ng Emilio Aguinaldo Masonic Lodge 31. Pero patapos na po ang aking termino sa March 31. So inaanahan ko po kayo sa mga kapatid natin sa Mason na suportahan at kung bakante po kayo March 31 sa Grand Lodge of the Philippines to support the next term po sa pangunguna ni Worshipful Master Incoming Randy Ferraren. Ayan, ang Andres Bonifacio Masonic Lodge. Ay, Emilio pala. Magbarkada naman sila, no? Magbarkada naman sila. Ang mag-BFF, ayan. Alam pa mga, natin may Andres Bonifacio Lance, may Emilio Aguinaldo Lance. Yes. At meron din kaming Franklin Roosevelt Memorial Lance number 81. Abay, sabi ni immediate past Noble Press Ronald Yulo, public installation nila ay March 20. Sino worshipful master, Noble sir? Si Ronald Alan Sindo, ang aming incoming worshipful master. Tapos yung senior warden, si Antonio Blanco. And then junior warden, si James Del Demetria. At din sa charity yan, si incoming worshipful. At sino ang ang guest of honor nyo? Hindi pa nagko-confirm pero si VP Sara Duterte. Wow, Vice President Inday Sara Duterte Carpio ba? Mukhang si Second Gentleman Mans Carpio ang darating ha? Ayan. At si Noble Commander Ruel Nicolas, may announcement ka rin, Noble sir? Kuya, ako po ay bilang miyembro ng Aguinaldo at ako ay nahalan naman bilang worshipful master ng Kasilawan Masonic Lodge number Kasilawan Masonic 77. Ang amin pong senior warden ay si Brother Matthew Malaki, junior warden si Steve Campos. Ang pagtatalaga po sa akin ay gaganapin sa March 3 sa GLP with our right worshipful Bob Moran as our guest of honor and speaker. Congratulations. Kung may time po kayo, meron po kayo upuan doon. Ayan, talagang pupunta kami dyan dahil balita namin babahado na Emperador Brandy. Ayan. With Macallan on the side. Mga brethren, mga nobility sir, ayan. Inulit natin, maraming salamat sa Katimugan na Shrine Club. Mga nobs, nobilities, huwag kayong magsasawa, ha? Anytime, welcome po kayo. Thank you very much. Thank you po. At sana marami pa tayong matulungang mga batang kapuspalad, especially mga burn and crippled children.
Oh, sing. No vulnerabilities, ha? I'm forever broke. Babo. Parang nahiya sila kumanta lakay. Yung mga dati mong inigest dito, kumakanta sila sabay-sabay. Ayan, bigla tayo. Maraming salamat, Nobilities Katimugan na Shrine Club. Babuhay kayo. At ayan po ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Okay na naman na mag-over tayo may basta may mga donasyon dito. Oo nga. May kasapang dugo. Yes, may dugo pa. Bloodletting. Ayan sa ating mga Tupalo ang dugo lakay. Baka masira ang dugo. Ayan. At kuyang Kuyang Ed Howe, ayan, nabigyan na ba ng dugo yung A+. Ayan. At yan na po ang kaba nating programang Damdaming Bayan. Ako po si Deo Makalma. Sister Al po, Elaine Apit, or Lakay, bago tayo magpaalam kasi nakikisuyo lang, batiin mo naman ang 34th wedding anniversary Sister Aman Tosino at ang kanyang wife na si Ma'am Malu Tosino. Ayan, 34th anniversary daw nila. Naglalambing lang Lakay. Congratulations sa Kuyang Aman. Natiis ka ng 34 years. Ala magpapabarik yan mamaya. Operation Tulong Wonder Woman susunod na. Bye-bye! Number. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag